Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Ito na, umuusok na naman ang ilong at tenga ng China dahil sa ang Vietnam na isang dating maliit na bansa at komunista din ay nagko-construct na rin pala ng napakaraming artificial island ngayon. Nasa 21 artificial island, kasing dami na ng artificial island ng China sa South China Sea. Kaya nag-alburuto ang China dito dahil nga kumakalaban na sa kanila ang Vietnam. Dahil pala, ang ginagawa rin ng China sa Vietnam ay palagi rin palang binubuli. Ito, palagi silang kinakanyon ng water cannon ang kanilang mga maliliit na bangka. Kaya sino bang hindi mag-alburuto nito? Kaya sino bang hindi lalaban, di ba? Kahit na maliit na langgam, di ba? Kahit hulmigas, kapag inapak-apakan mo ay mangagat eh. Kakagat talaga ang mga langgam kapag inapak-apakan mo. Kaya ito, meron daw tinatawag na bilateral agreement na ngayon ang Vietnam at Amerika. Kasi nga bumisita itong Carl Vinson Strike Group sa Vietnam. At narinig ng China na nagkipag-align na ang Vietnam sa USA, kaya napakadelikado na dahil napalibutan na siya, di ba? Doon sa Taiwan, Japan, Guam, Philippines, South Korea ay naroon na lahat ng mga base ng US bases. Ang kulang na lang ay Vietnam na lang eh. At kapag nakuha ng US ang Vietnam, siguradong surrounded na ang China at wala na siyang tatakbuhan kasi kaliwat kanan na yung missile na lilipad sa kanya eh. Paano pa niya masalo yun, di ba? Isa pa dyan, ang Vietnam ay battle tested yan. Ang tanging bansa na tumalo sa Amerika sa giyera after World War II, 1950s yata, nagkagiyera ang Vietnam at Amerika. Natalo ang Amerika. Ang dami-daming casualty ng Amerika sa giyera ng Vietnam versus Amerika. Dahil magaling ang mga Vietcong, ang mga Vietnam, magaling sa sa warfare. Magaling sa taktika. Kapag sila ang inatake mo, ay wala kang kapanapanalo sa Vietnam. Kasi parang mga yan eh, kung saan nagsuot-suot sa mga ugat ng kahoy, sa mga butas, at magaling gumawa ng tunnel ang mga Vietnam. Kaya kung ang China ang atake sa Vietnam, siguradong talo sila. Talong-talo kasi magaling nga sa guerrilla warfare ang Vietnam, mas magaling pa yan sa Pilipinas. Kaya ngayon, kakampi na natin ang Vietnam. Dahil mayroon na rin tayong bilateral agreement sa Vietnam na huwag tayong magsapawan ng mga isla diyan sa Spratlys. Kaya mayroon na tayong agreement with Vietnam kung hanggang saan lang tayo. Kaya walang problema sa Vietnam ngayon. Sila ay kapanalig na ng Pilipinas at handang makipaglaban harap-harapan sa China ang Vietnam. Ganon din ang Pilipinas. Kaya dyan pa lamang sa mga island chain na yan ng Spratlys, Ayungin Shoal, Scarborough Shoal, doon sa Zambales. Yan ay mga first island chain na depensa ng Vietnam at Pilipinas. Kaya bago makapasok ang pwersa ng Navy ng China sa Vietnam at Pilipinas, ay putaktiin muna sila ng mga maliliit na grupo. Kasi ang Vietnam, alam nila na kailangan gumawa sila ng mga harang na mga isla na maliliit na military installation din para hindi makapasok ang mga barko ng China. Magaling ang Vietnam kahit na ganun lang sila hindi mayaman na bansa, pero wala kasing kurakot doon kasi nakapagpagawa sila ng bilyon-bilyon na gastos sa paggawa ng ang dami-dami na 21 ka artificial island. Lahat yan ay pang military purpose yan para depensa kontra sa China. Kasi nangaagaw na eh. Inaagaw ng China ang Spratlys. Yun talaga ay malapit sa Vietnam yun. Pero meron din tayong kunting parte ng Spratlys. Kaya ito, Vietnam nag-a-align na rin sa Amerika at gagawa yata ng US bases. Sigurado yan. Kaya kapag meron ng US bases sa Vietnam, ay siguradong tatahimik na itong China.
Kaya napakagaling na na move ng Vietnam. So meron tayong video dito na hiram natin. Kuha natin sa Times Now channel. Ito'y channel yata sa India. Magandang pagkaano rin dito, pagka-narrate ang tungkol sa nangyayari ngayon sa Vietnam at China and the Philippines. So ito ang video atin panoorin courtesy ng Times Now channel. This is the South China Sea, a region of tensions, face-offs, and disputes. China, which claims almost the entire sea as its own, is staring at a new challenge, and it's from Vietnam. This comes at a time when the Philippines has also upped its ante against China in the region. Ayan, so hindi na lang Pilipinas ang challenger ngayon ng China. Una na challenger ay of course yung Taiwan. Pangalawa ngayon na pinakamalakas na challenger ay Pilipinas kasi merong 12 ka US bases at punong-puno na tayo ngayon ng armas. At sa Subic, gagawa din ng ammunition factory ang Amerika. Ginawa na yata hindi lang natin alam, basta naglagay na sila dyan, ammunition factory, hindi po talagang factory dyan gagawin ng mga klase-klaseng munitions, kasama na dyan ang missiles, para hindi na mag-consume ng oras sa pag-deliver nito. Kasi kung galing pa ng Hawaii o ng Amerika yung ammunition ay matatagalan pagdating, di ba? Kaya dito nagagawin sa Pilipinas para harap-harapan na talaga ang China na titirahin at hindi tayo mauubusan ng ammunition. Napakagaling na plano ng Amerikan yan. At hindi lang yan, makapagtrabaho na maraming Pilipino dahil diyan sa factory na yan ng mga ammunition na hindi lang, kasama na diyan ng armas, sigurado diyan. Okay, so balik tayo dito sa Vietnam, China hostilities. Talagang umusok ang ilong ng China, no? Hindi nila akalain na isa pang challenger ang sisibol. Ito yung binubuli nila noon pa ang Vietnam, kaya lagot sila ngayon. Kasi ang Vietnam ay kumampi na nagpapatulong na rin sa Amerika. Okay, balik tayo sa video ng Times Now. Why has China been left fuming as it gets a taste of its own medicine? Here's why new satellite images of Spratly Islands are worrying Beijing. Beijing's land reclamation and artificial island methods in South China Sea are known to the world. But now, Vietnam has followed the same footsteps, raising alarms for the Dragon. According to the US-based think tank Center for Strategic and International Studies, CSIS, since the start of 2025, Vietnam has expanded its island-building efforts to regions previously untouched by the current round of reclamation that Hanoi began in 2021. Ayan, so bago lang pala umpisa ang Hanoi sa ang Vietnam sa paggawa ng artificial island. 2021 pa. 2025 tayo ngayon. So nasa 4 na taon pa lang pero nakagawa na sila ng 21 21 na daw ngayon ka artificial island ang ginawa ng Vietnam. Kaya anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, nagprepara sila para sa depensa kapag aatake ang China. Kasi alam nila na aatake talaga yan Kasi maliit lang na bansa ang Vietnam, binubuli ng China. Ngayon hindi nila alam ay napakalaki pala ng plano ng Vietnam at napakagastos dahil nga 21 ka isla Ginawa nilang front line of defense. Magaling ang Vietnam kasi gumawa sila ng mga front line of defense Bago makapasok ang puwersa ng China ay meron pang mga isla na harang sa kanila na napakaraming sundalo din ng Vietnam. At hindi lang yan, baka isa sa mga isla diyan o 4 ay lalagyan ng Amerika ng US bases. Mga missiles na long range na nakaumang sa China. Kaya wala na, hands up na dito ang China kapag ganyan na meron ng US bases sa Vietnam. Ay kung ako ang presidente ng China, hands up na ako. Balik na sa negosyo, di ba? Mabuti pa na lang sila, barter makipag-deal sa negosyo at hindi na magbubuli-buli. Kasi nga diyan pa lang sa tariff war ni Donald Trump, talo na sila Kaya ngayon ang ekonomiya ng China bagsak. Maraming factory ang nag-atrasa na sa China, nag-withdraw na dahil sa mataas na tariff at luging-lugi. Kaya karamihan ng US-based at England-based na mga company
na nandiyan sa China ay lumipat na daw ng Bangladesh. Kasi ang Bangladesh daw sa may India ay pinakamura na serbisyo. Kaya India ang mag-ano ngayon. India ang makinabang sa tariff war ni Donald Trump. At ewan ko lang sa Pilipinas kasi mahal ang serbisyo natin eh. Kung ililipat dito yung mga kumpanya ng Amerika na nandiyan sa China. Kaya wala na. Kapag nag-withdraw yung malalaking kumpanya ng Amerika sa China, wala na. Tikluhod na. Tumikluhod na ang China dyan. Kawawa ang mga mamamayan dyan. At ang yumayaman lang dyan ay ang mga leader nila ng komunista. Okay, balik tayo dito sa balita courtesy ng Times Now channel. China is now furious, opposing construction activities on islands and reefs. China firmly opposes the relevant country's construction activities on islands and reefs they have illegally occupied. We will do what is necessary to safeguard our own territorial sovereignty and maritime rights and interests. Ito nakakahiya na ano to no? Ito na claim ng China na sabi nila, China firmly opposes the relevant country's construction on island reefs. They have illegally occupied. Anong illegally occupied? Kahit tingnan sa Google ay talagang malapit sa Vietnam ang Spratlys at malapit din sa Pilipinas. Kaya ang dalawang mag-aari lang ng Spratlys ay Pilipinas at Vietnam. At mayroon ng pagkakasundo ngayon ang Vietnam at Pilipinas dahil madaling mag-usap eh. Kasi hindi naman tayo nambubuli sa Vietnam, ganun din ang Vietnam. Kaya usapang kapitbahay, di ba? Kaya hati-hati na diyan sa isla ng Spratlys. Ngayon ang maganda niyan kapag nagkagera ay sama-sama na ang mga Vietcong, mga sundalo ng Vietnam at Pilipinas diyan sa Spratlys. Sa tulong pa rin ng Amerika, kasi diyan nakadestino ang Carl Vinson Strike Group, Carl Vinson Carrier Strike Group ng Amerika, ay diyan pala yan. Hanggang Vietnam pala ang destino niyan. Kaya wala na, walang kawala ang China diyan. Akala kasi ng China malakas talaga sila. Hindi nila alam gaano kalakas ang Amerika. Mga ano talaga no, tofu-minded. Yung lugaw lang ba? Lugaw-minded talaga yung mga inchik na yan. Ay nako. Kaya kawawa ang mga inchik na yan. Kapag nagkagera ay siyempre tatakbo lang yung mga leader dyan sa China eh. Ang kawawa dyan ang mamamayan. Dahil sa may iwan sila sa ere ay para silang mga langgam na wala ng queen, wala ng direksyon ang mga buhay dyan after sa gera. Ay kawawa. Kanya-kanya ang mga tao dyan sa China. Kaya mabuti pa ngayon ay baguhin na nila ang kanilang pag-uugali at ang kanilang pag-aangkin dyan sa Spratlys at WPS. Okay, balik tayo sa ating video. Ito. Time when tensions between the Philippines and China have escalated in the South China Sea. The Filipino forces are on high alert after China reportedly deployed several armed boats, helicopter, and unmanned drone near a disputed shoal in the South China Sea. The Chinese forces were spotted in the vicinity last week, Philippine military officials said. 2 boatloads of Filipino forces were deployed from the Sierra Madre to prevent the Chinese from coming closer, they said. The Philippines has refused to accede to the demand of China, which deployed a number of Coast Guard ships to permanently keep watch on the shoal in a continuing territorial standoff. Ito yung ginamit nila diyan ng China nung nakarang linggo. Ginugulat nila ang mga tauhan sa BRP Sierra Madre. Naglagay sila ng napakaraming militia vessels at Coast Guard ships. Kaya sinalubong sila ng 2 rubber boat ng Sierra Madre kasi lumapit na eh. Anong gagawin nila? Diba teritoryo natin yung Sierra Madre? Yan yung ating outpost dyan eh. Pagkakamali kasi ng gobyerno natin noon, mabuti pa si Pinoy eh. Si Pinoy nagipaglaban sa China, merong standoff ng China at Pinoy ni Benigno Aquino Jr. Pero pagdating ni Duterte, anong ginawa niya? Umatras tayo ng teritoryo, binigay natin sa China ang buong WPS at dito na lang tayo sa may Palawan. Kaya lumaki ang ulo ng China. Ang iniwan ni Pinoy dyan na outpost
ay ang Sierra Madre na yan. Kaya mas magaling si Pinoy kaysa kay Digong eh. Si Digong ay duwag at mukhang pera dahil nagkapera siya sa China eh. Dahil dun sa COVID ay 50 billion ang nadugas nila sa kaban ng bayan ng pamilya na yan dahil sa COVID. At lahat ng produkto na kinuha galing China. Kaya itong ating standoff sa China, sa WPS, inumpisahan ni Pinoy eh. Matapang din pala yung Pinoy na yun. Mabuti pa yun. Kung ang sumunod nun ay si PBBM na, hindi sana mangyari ang ganito na malaki na ang nakuha ng China sa WPS na teritoryo. Kasi umatras si Digong eh, kasi binigay niya sa China ang WPS dahil nga sa Gentleman's Agreement. Kaya ito ngayon ang ating balita. Another challenger na kinakatakutan ng China kasi battle tested din, yan ang Vietnam. Patuloy tayo sa ating balita courtesy ng Times Now channel. With confrontations between the Philippines and China increasing in the high seas in recent times, Vietnam's move has further alarmed Beijing. Will the Philippines and Vietnam unite to challenge China's dominance? So ito na Vietnam, Philippines to unite to dare China. Totoo yan. Talagang we will dare China. Noon pa, sarili lang tayo pero nagipaglaban tayo sa China. Lalo na nandiyan na yung ating kapatid sa kaliwa, yung komunistang Vietnam. May magaling sa digmaan yan. Ang tanging tumalo sa Amerika sa gera ay Vietnam, maliit lang na bansa. Kaya wag atakihin ng Vietnam kasi alam nila kung paano magdepensa. Kaya gumastos sila ng bilyon-bilyon para gagawa ng artificial island na yan para pang depensa. Kaya ito, Vietnam and Philippines unite to dare China. Totoo yan. Okay, patuloy tayo. While Vietnam lodged a formal protest against China and the Philippines, accusing them of violating its sovereignty in the Spratlys earlier this year, the scenario looks different at present. Vietnam's reclamation was no secret to its neighbors, according to analysts, as they remain more focused on Chinese aggression. Deepening ties between Hanoi and Manila, including a Coast Guard hotline and incident prevention protocols, signal a shift in their bilateral dynamics. These factors might also help both countries to manage overlapping claims while presenting a more united front on China. Ayan, so meron na nga tayong agreement. Nung nakaraang taon lang yata yan na wag na tayong mag-away diyan sa Spratlys. So meron ng tayo diyan, hatian ng Spratlys Island. Ang kalahati yata niyan ay Vietnam, kalahati ay Pilipinas. So united front na ngayon ang Vietnam at Philippines as a challenger to China. Hindi pa kasama diyan ng Amerika. Kung sasali ang Amerika diyan, di ba? Kapag mag-istasyon ng Amerika ng mga strike group sa Vietnam, maglagay ng US bases sa Vietnam na katulad ng ginawa nila sa Pilipinas, ay talagang walang magawa ang China. Napalibutan na siya Ano ba bang mangyari sa iyo kung napalibutan ka na? Hindi mo naman kayang kalabanin ang left and right and front na direksyon ng gera Hindi mo yan kaya. Kahit sinong bansa, hindi kaya ang ganyan na kaliwat kanan. Nandun pa yung India sa likod sa likod ng China. At kapag sasali ang India sa gera, ay lagot ng China, nasa likod lang ng China ang India na malakas din. Kaya kung ako sa China, hands up na, di ba? Kawawang mga nilalang na yan. Anong palagay nyo? Anong may komento nyo mga kababayan, mga ka-Golden Boy? Tayo ba talaga ay manalo sa pagdepensa sa ating teritoryo? Kasama na ngayon ng Vietnam at Amerika. Kaya sa palagay ko ay oo. Ano ang palagay nyo? Paki-comment sa ating comment section. Ako'y magpaalam na at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe, malaking tulong yan para sa aming mga content creator. Hanggang sa muli, God bless the Philippines.